Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So napag-usapan natin yung nakaraan na hindi pwedeng isala ang obligadong sala sa sasakyan. Hindi ka pwede magsala sa eroplano ng duhur. Hindi ka pwede magsala sa eroplano ng maghrib. Sa bus, sa tren, sa sasakyan, ng mga obligadong sala. Dahil hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ginawa yun. Ang ginawa lang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sala sa sasakyan, tulad sa makesa sa kamilyo, qiyasan ala dhalika, kahalin tulad nito, ay kapag sa loob ng sasakyan, habang ikaw ay naglalakbay, bilang pagsunod sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay sunna na hindi natin nagagawa. Ano yan? Magsasala tayo ng sunna na sala sa travel. Kapag tayo sa aeroplano, pwede ka magsala ng sunna na sala ng Fajr. Pwede ka magsala ng sunna ng Witr habang ikaw ay naglalakbay. Pwede ka magsala ng Tahajjud habang ikaw ay nakaupo at tumatakbo yung sasakyan. Pwede mong isagawa yun habang ikaw ay nasa travel at sa sasakyan. Pero yung Fajr, yung Duhur, yung Asar, hindi mo pwedeng isala yun sa aeroplano. Alam mo, maglalakbay ako from Manila to Cotabato at nabutan ako ng Duhur sa aeroplano, hindi ako pwede magsala ng Duhur sa aeroplano. Kailangan kong hintayin na makarating ang aeroplano sa Cotabato bago ako magsala ng Duhur. So, hindi pwede yan. Maliban na lang, sabi ko nga, kung sakaling maubos ang oras ng sala sa daan, halimbawa, maglalakbay ako before Duhur, abutan ako ng Duhur sa aeroplano, abutan ako ng Asar sa aeroplano, abutan ako ng Maghrib sa aeroplano, abutan ako ng Isha sa aeroplano, siyempre, no choice. Kailangan ko magsala sa aeroplano. Hindi pwede maubos yung sala, papakyawin ko pagdating. So, pag ganito kahaba yung dami ng sala na maiwanan natin sa aeroplano, so, isasagawa natin ang sala sa aeroplano. Ang unang gagawin natin, magtatanong tayo sa mga steward o stewardess kung meron bang musalla, meron bang lugar na pagsasagawa ng sala na makukumplito natin ang sala, na nakatayo, makaruko ka at makasujud, doon natin isasagawa. Pero kung wala, at walang choice, kundi may isagawa lamang ang sala sa upuan mo, pwede ka naman magsala talaga dyan kasi tinatanggal naman nila yung seatbelt, dito magsasala ka na sa upuan. Pero tatayo ka pa rin. Dahil ang sala mo ay obligado. Ang obligadong sala, hindi pwedeng hindi ka tumayo. Yan ang pagkakaiba na sa mga sunna na sala. Kasi ang sunna na sala, pwede ka magsala na nakaupo kahit kaya mong tumayo. Pero ang obligadong sala, hindi pwedeng umupo. Maliban kung mabigat ang karamdaman mo at hindi mo kayang tumayo, dito upo ka. Pero ang sunna na sala, pwede, kahit na kaya mong tumayo, pwede ka magsala nakaupo. Pwede ka magsala ng Fajr, sunna ng Fajr sa nakaupo. Pwede ka magsala ng Witr na nakaupo. Pwede ka magtahajjud na nakaupo. Pero ang gantimpala, nang nagsala ng nakaupo, ay kalahati ng gantimpala ng katayo. Kung 100 ang gantimpala ng tumayo, 50 na lang ang gantimpala mo. So, isa ito sa mga sunna na nakakalimutan natin na alam niyo, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na tumatakbo ang kamilyo, nagsasala siya. Kahit saan nakaharap yung sasakyan. Hindi siya kondisyon. Hindi kondisyon ng sunna na sala sa travel, na ikaw ay nakasakay ng aeroplano, ng bus, ng kabayo, ng kalabaw, habang naglalakbay, ay kailangan ay nakaharap ka sa kibla. Hindi po kondisyon, basta nasa sasakyan ka. Kondisyon ang kibla sa sunna na sala kapag nasa baba ka at hindi ka sa sasakyan. Kasi hindi mo naman alam kung saan nakaharap yung sasakyan. So, kaya naman, ang sala natin na sunna, pwede natin isagawa ito sa paglalakbay. Pero sa sasakyan, hindi natin pwedeng isagawa ang mga obligadong sala. Kailangan talaga isasala natin pagdating natin. Fala talazuma idan bain al-qasri wal jam'i. Kaya hindi ibig sabihin na kapag pwede ka na magkasar, kailangan isunod mo na agad yung isang sala. Hindi porket yung 4 na raka na pwede na ng 2 raka, isusunod mo na agad yung asar. Halimbawa, travel ka, nagsala ka ng Jum'ah, nabutan ka sa isang masjid na nagsasala ng Jum'ah, pwede mo agad isunod agad yung asar. Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama.
Ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi ka pwede magsala ng duhur na isunod mo, ay ng asar, isusunod mo agad sa duhur. Hindi pwede na magsala ka ng Jum'a, isusunod mo agad yung asar. Maliban kay Imam Shafi'i rahimahullah, pinintulutan niya na pagkatapos ng Jum'a ay isunod natin agad ang asar. Pero kailanman, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsala ng salatul Jum'a sa travel. Kaya naman wala talagang dalil na pagkatapos ng Jum'a ay susunod agad yung asar kasi hindi naman talaga nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng Jum'a sa kapanahunan niya. Kaya naman, hindi kondisyon na pagkatapos ng isang sala, dapat isunod mo agad yung isang sala. Wala yustaratu lil jam'i wala al-qasri niyatun. At hindi rin kondisyon sa pagpasasama ng dalawang sala at pagpapaiksi ng sala ang intensyon. Wa huwa madhabul jumhur, ito yung pananaw ng karamihan sa ulama, min al-Malikiyyati wa Hanafiyyati wa min ulama'il Hanabila o ahad qaul Imam Ahmad bin Hanbal. So, hindi kailangan nakapag-intensyon ka na, okay, kailangan isusunod ko agad yung duhur. O kailangan makapag-intensyon ako na paiksiin ko yung sala. Kasi kapag nandyan na, ang mahalaga na kapag travel ka na, then after that, saka mo naisipan na magsala. So, pwede mo nang, paiksiin yung sala. Doon pala naisipan. O isusunod mo agad yung duhur. Faniyatu laysat shartan 'inda al-ihram. So, ang intensyon ay hindi siya kondisyon sa ihram bil awla wa inna may yustaratu sababul jam'i indal jam'i. Hindi ibig sabihin, bago ka takbiratul ihram, kailangan nakapag-intensyon ka na magpaiksin mo yung sala o pagsasamahin mo yung duhur at ang asar. Falil musalli al-jam' walau arada dhalika ba'da salamihi min al-ula idha wujidas sabab. Kasi halimbawa, hindi tayo pwede mag-jam' ngayon kasi hindi tayo nakapag-intensyon. Pagkatapos ng duhur, biglang umulan. Hindi tayo pwede hindi natin pwedeng isabay yung asar kasi biglang hindi tayo nakapag-intensyon before. No, hindi po siya condition. Pwede mo siyang i-jama, pwede mo isunod ang isang sala kahit na ngayon lang ang dumating ang dahilan kasi ngayon lang umulan. So hindi tayo nakapag-intensyon before. Kaya sabi ng ating karamihan sa ulama, hindi kondisyon na kailangan bago ka mag-jama, nauna yung intensyon na pagsasabayin mo ang dalawang sala. So, hindi sabihin na traveler ka, kailangan pagkatapos ng duhur, isunod mo agad ang asar. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, sa buwan ng Dhul-Hijjah, nagsasalang propeta ng kasran sa Mina sa oras niya at hindi niya pinagsasama ang dalawang sala. So ito yung dalil na hindi po kondisyon na pagka pinintulutan siyang kasran ay kailangan may jamaan din. Okay? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.